FM Live Drama. Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Gina. 37 years old, from Taguig City. Hindi ko na maalala kung kailan nag-fall apart o naging mapait ang marriage ko mga idol. Ang akala kong happy ever after ko, para bang biglang naging isang malaking bangungot na lamang. Madalas na kaming magtalo ng asawa ko sa mga maliliit na bagay. Lagi na lang niya akong sinisigawan eh. All these years, alam kong nabuo na yung galit namin sa isa't isa mga idol. At sa totoo lang, hindi ko na alam kung may pag-asa pa bang maging maayos ang pagsasama namin ng asawa ko. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ito po si Gina. And I thank you. Ano ba yung jacket ko? Saan ba nakalagay yun? Nandito pala. Oh, alanganing oras na. Saan ka pupunta? Oh, ano ba pakialam mo kung saan ako pupunta? Anong pakialam ko? Hoy, ano ba, Glenn? Tinatanong kita kung saan ka pupunta. This oras na ng gabi, oh. Nakabihis ka. Saan ka nga pupunta? Wala kang pakialam. Matulog ka na nga. May pupunta lang ako dyan at wala ka na dun. Saan ka nga pupunta? Kulit naman na itong babae na to. Hoy, wag mo ako papakialaman kung saan man ako gustong pumunta at kung ano mang gusto kong gawin, ha? Ano, magsasayang ka na naman pera sa kusino? Ha? Uubusin mo na naman yung savings natin? Alam mo naman pala magtatanong ka pa. Hoy, wala kang pakialam sa pera na ginagasta ko, ha? Dahil binibigay ko naman lahat ng pangailangan mo dito sa bahay. Kaya wala kang karapatan na tanungin ako ng mga ganyan. At pagsabihan. Mamumulubi tayo sa ginagawa mo eh. Alam mo, adik ka na. Diyan sa sugal na yan. Tumahimik ka na. Alis ako. Nakakarindi ka. Kaya mo na yung asawa mo si Glenn. Ganyan talaga. Normal lang yan sa mag-asawa nag-aaway. Normal pa ba to, pa? Imaginein mo, yung pera namin inuubos na niya sa sugal. Pa, ang laki na nang napapatalo niya sa sugal. Magulat-gulat na lang ako baka pati bahay namin mawala na dahil sa kakasugal niya. Nako, Gina. Hayaan mo na kayo yung gumawa ng paraan dyan sa problema ninyo. Malalaki na kayo. Mag-usap kayong dalawa. Kausapin mo yung asawan mo. Hindi na lang yung pumupunta ka na lang dito sa bahay na magsusumbong. Sumasakit ang ulo ko sa inyong dalawang mag-asawa. Hindi ko na kasi alam gagawin ko pa eh. Sa totoo lang, hirap na ako makasama kay Glenn. Nahirapan na ako pa. Nako. Oy, Gina. Hindi naman kailangan na palagi kayo nag-aaway. Maghihiwalay na lang kayo kaagad. Di solusyon yan. Pag-usapan ninyo yung problema ninyong dalawa. Knock. Knock po. Dali lang. Knock daw ah. Who's there? Ay! Naku, saktong-sakto ka talaga, kuya. Alika, pasok. Sakto kasi, nawala na yung gasol ko kanina. Buti na lang nakatawag ako sa inyo. Ito na po, ma'am. Ayan. Pwede ba ikabit mo na yung gasol? Sige po. Ayan. Galing nyo talaga, no? Isang tawag ko lang, nakakapunta na kayo. Siyempre, ma'am. Ako pa. Ano nga ulit pangalan mo? John Paul po, pero John na lang para sa'yo.
Dan. Okay, Dan. Parang namumukha kita. Ikaw nga lagi nagpupunta dito, no? Para mag-deliver. Ay, isa lang talaga ako, ma'am. Shy type ka, no? Ma'am? Parang gumaganda ka ngayon, ma'am. Kakasabi ko lang na shy type ka. Binola-bola mo na ako. Ito, tip ko sa'yo. Ayan, 200 yan, ha? Laka na ito, ma'am. Para may pang merienda ka pa. Ayun, salamat. Kaya gusto ko dito eh. Ang laki mag-tip. Ganun ba? Sige, tawagan na lang kita kapag may papadeliver ako sa'yo. Sige po, ma'am. Malis na po ako. Stay pretty. Sige. Ingat ka. Baka makagat ka ng aso. Kahit na minamaltrato ako ng asawa ko, kahit kailan hindi ko naisip na lokohin siya mga idol. Pero sa pambihirang pagkakataon, napukaw ni Janjan yung atensyon ko. Siya nga pala yung suki namin na delivery boy. 21 years old. Batang-bata pa mga idol. Sa totoo lang wala naman talaga akong balak na makapaglaro ng apoy dahil kilala ko yung asawa ko. Nagsimula kami ni Janjan sa pasimpleng text-text lang. Hanggang sa nagkatawagan na rin kami. At sa tuwing wala yung asawa ko na si Glenn, pinapapunta ko si Janjan sa bahay at doon kami sumasalisi mga idol. Oh, my loves. Next week ulit, Anong next week? Next week nandito si Glenn. Sige na, ano ba, magbihis ka na, bilisan mo. Baka mamaya dumating na yung asawa ko eh. Wala pa yun. Bilisan mo na, ano ka ba? Nakatunga nga ka dyan. Sige na, ayun na, magbihis ka na. Sige na nga. Bihis ka na. Basta ha, te-text na lang kita pag pwede na ulit tayo. Sige, my loves. Huwag mo ako tawagin, my labs. I love you. Ano ba? Sige na, alis ka na. I love you ko. Ayoko. Sige na, isa lang. Sige na, I love you. Alis na. Napakamalas naman ang gabing ito. Gina! Dito na ako! Asawa ko. Wala ako salubungin. Ano to? Nasaan yung kotse? Wala ka nang pakialam doon. Tipla mo ako ng kape at nahihilo ako. Saan mo pinarada yung kotse? Wala kang pakialam mo. Ano ba tinahanap mo pa yung kotse ha? Ano? Huwag mo sabihin pinatalo mo yung kotse. Talaga naman to. Hindi na mababalik yun. Wala na. Naisang lako na. Naitalo ko yung pera. May tanong ka pa? Ano? Diyos ko naman, Glenn. Ang mahal-mahal ng bili doon. Kabibili lang noon last month. Pera ko naman yon at wala kang pakialam ton. Tipla mo na ng kape at sumasakit na yung sigmura ko. Gugutom pa ako. Ano bang gusto mo mangyari sa buhay mo? Ha? Ano, puro sugal na lang? Puro ganito na lang? Ay, nako talaga. Nakakasawa na, Glenn. Ano ba yan? Wala ka nang ginawa kundi bungangaan ako. Sa tuwing darating ako dito, lagi mo na lang yung ginagawa sa akin. Ano bang saysay ang magiging asawa mo sa akin? Dapat asikasuhin mo ako eh. Lagi ka na lang nagtatanong kung anong nangyari. Bababawi ko rin yun, ha? Hindi lang ngayon. Hayaan mo. Gagawa ko ng paraan para babawi yun. Masaya ka na. Kailan mo mababawi, ha? Sa pagsusugal pa ng mas matindi? Ha? Please, Susugal ka na naman?
Ha? Ayaw mo ba? Gusto mo talagang sinasaktan kita, ha? Itikom mo yung bibig mo, ha? Ha? Itikom mo yung bibig mo! Ha? Nasasaktan ako! Ano? Sasagot ka ba sa akin, ha? Ha? Tatanungin mo ba ako kung saan nagagalit na saan punta na... Saan punta yung sasakyan? Ha? Hindi na! Visit ka, ha? Sa susunod pa talaga na magtanong ka sa akin. Papainitin mo ang ulo ko. Gina, tandaan mo! May mangyayari sa yung masama, ha? 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 Sakit ng ulo ko. Gina, Oh, pahingi ako ng malamig na tubig. Inom mo ko. ito na. Nagluto na rin ako, kumain ka na. Thank you. Good morning. Hoy! Ay, Sino to? Sino nga? Ba't ka pumapasok dito sa bahay, ha? Hindi po. Paano hindi po? ay hindi. Paano ka nakapasok? Paano ka nakapasok, ha? May susi ka ba? May susi ka ba? Ay, Ha? hindi po. Sino ka ba? Glenn, siya yung nagdi-deliver ng mga gasol sa atin, saka ng mga mineral. O dapat tumatawag kami sa'yo bago ka mong deliver ng gasol dito. Uy, ano ba? Opo, Trespassing opo, ka, ha? opo. Baka magnanakaw to, ha? Teka, Hindi po, kukunin ko hindi nga po. yung baril ko dito. Nagdi-deliver lang po ako. Sigurado ka ba nagde-deliver ka? Opo. Ha? Sigurado ka? Opo. Sa susunod, ha? Kumatok ko, hindi ka marunong kumatok. Tama na yan. Pasensya na po. Kikita mo ba itong hawak ko? Wag po, sir. Gusto mo sir. itutok ko to sa ulo mo? Ha? Gusto mo ba? Sumagot ka! Tama na. Opo. Lumayas ka! Lumayas! Sige na. Umalis ka! Diyos ko, ano ba? Naririnig ka ng kapitbahay. Naririnig, ha? Huwag ka magpapasok ng kung sino-sino dito sa bahay, ha? Gina, ha? Hindi nagtagal mga idol. Nabisto rin kami ng asawa kong si Glenn. Takot na takot ako sa asawa ko. Nung malaman niya yung affair ko sa isang batang delivery boy. Agad-agad pinutol ko yung connection ko sa kanya. Pero hindi agad tumigil si Glenn. At dahil dito, nalagay ko sa kapahamakan ang buhay ni Janjan. Opo, pakisupot na lang po yan. Salamat po. 2 tali po ng kangkong. My loves. Uy, ano ba Janjan? Umalis ka na dito. Paano tayo? Ano, paano tayo? Umalis ka na. Baka mamaya makita ka pa ng asawa ko. Takot nga ako sa asawa mo eh. Alam mo, dapat matakot ka talaga sa kanya. May armas siya. Pwede niya yung magamit sa'yo. Ano ka ba? Mapapahama ka pa eh. Ano ba? Umalis ka na. Sige na. Huwag ka nang magpapakita sa akin ha. Huwag ka na rin magte-text sa akin. Kundi, lagot ka sa asawa ko. Sige. Hoy, Gina. Umamin ka nga sa akin. Ano yun? Balita ako, hindi ka pa tinitigilan ng dyan na yan, ha? Ay, Ano? lakas pa ng loob ninyo sa palingki pa kayo nagkikita. May nakapagsabi sa akin. Hindi. Ano ko lang siya kanina. Nadaanan ko lang. Daanan? Pero Hoy. wala na kami. Ano ka ba, 'di ba? Sinabi ko naman na sa'yo, 'di ba? Huwag mo nga paikutin yung ulo ko, Gina. Hindi ako pinanganak kahapon.
Ngayon, pag nakita ko yung dalawa, ha, sabihin mo dun kay Janjan na yun. Pag hindi pa siya tumigil sa'yo, may paglalagyan talaga siya. Tama naman, Aglin. Maiksi lang ang pasensya ko, sabihin mo sa kanya. Huwag mo na siyang takutin. Huwag mo na siyang idamay. Hindi damay, Bata lang yun. kaya ikaw din. Mag-ingat ka rin, Gina, ha? Kung gusto mo, ikaw ang idadamay ko. Naintindihan mo ba? Oo, tama na. Naintindihan mo? Oo, sorry na. Mga idol, alam ko na nagkamali ako. Pero hindi niyo ako masisisi eh. Dahil masahol pa sa demonyo yung asawa ko. Few months after nakipaghiwalay na ako sa kanya. Hindi para sumama kay Janjan ha. Kundi para bigyan ng panibagong simula yung buhay ko mga idol. Sa totoo lang tinakot niya pa ako. Pero nagpatulong na ako sa mga kamag-anak ko para magkahiwalay na talaga kami ng landas. Sa ngayon, dito na ako nakatira sa bahay ng papa ko sa probinsya. Tahimik at malayo sa gulo. Malaking oportunidad man yung iniwan ko sa Maynila. Mas gugustuhin ko ng mamuhay ng payak dito sa probinsya mga idol. Kasi sa totoo lang, ayoko nang isacrifice yung mental health ko sa ngalan ng pag-ibig. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli, ito po si Gina. Kumagalang. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Grabe naman yun! No, ayan ha, sa may mga nagde-deliver sa inyo ha, ingat kayo, may mga asawa kayo. Kaya, uy, teka lang mga idol, palakpakan natin si Daddy Dong. Ay, bakit? Grabe talaga maging kontrabida. Oo, Effortless na kontrabida, no? effortless talaga yung acting ni Daddy Dong eh. Nakakatawa, may nag-chat nga sa akin, nakakatakot ka naman. Parang kasi hindi ganun yung personality mo sa totoong buhay eh. Oo, sabi ni Kuya Michael, the best talaga kayo ni Reyna Ivana, idol. diba? Grabe, thank you so much. Anyways, yun nga, mga idol, no? Sino ang salarin? Silang dalawa. Pareha silang Oo, dalawa. kasi choice mo naman talaga na magloloko ka sa asawa mo eh, di ba? Parang ikaw din, dahil galit na galit ka sa asawa mo, you choose na lokohin na lang din siya. Nagpadala ka na sa bata pa. Di ba? Ayan, alang-alang sa asawa mo din, eh, no? Oo. Pero yun, nakakatakot din naman sa asawa ni Gina, eh, no? Correct. Nananakit. At saka, syempre, mali naman yan. Wawaldasin mo yung pera ninyo, di ba, na mag-asawa. May nasangla pa kayong sasakyan. Hindi Lahat ka na, sila mali eh. Oo, hindi ka naman kontraktor. Tama. hindi ka Na nagkakasino, hindi ka di naman ba? nagtatrabaho sa DPWH Correct. na nasasangkot sa investigasyon. Diba? Pero yun, isipin din natin mga idol yung consequence na mangyayari sa buhay ninyo kapag hindi na kayo nagkakasundo o tapos kumbaga may gap na doon sa komunikasyon ng dalawa. Correct. Diba? Huwag nang paabutin sa ganito kasi sa totoo lang nakakatakot si Glenn Daddy Dong. Totoo. Unang-una may armas siya. Nagbabanta pa. Diba? Tapos nagbabanta. Oo. Tapos buti nga nakahiwalay si Gina eh. Alam mo sa totoo lang, umpisa pa lang, nung talagang pinagbantaan na, sinakta na, dun pa lang parang meron na talagang leeway si Gina na parang meron pa rin siya umalis eh. Oo, talagang Diba? gumistansya. Oo. Sige, ganyan mga idol ha. Huwag nyo papalagpasin ng mga ganyang sa sitwasyon yung sa relasyon. Huwag nyo hayaan na merong magyuyurak sa sarili ninyo. Correct. Diba? Ate! Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano ulit? IFM! Ano? IFM nga ni! IFM nga ni! Oh, man! Narinig ko na yan!